Isang linggo matapos malagdaan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, nagsimula ngayong araw ang taunang balikatan exercises. Bukod sa pagpapaigti ng military defense, layunin din itong mas sanayin ang ating mga sundalo pagdating sa disaster response. Si Waywaya Makalma sa detalye. Sa 6 na dekadang pagiging kaalyado ng Pilipinas ang Amerika, tila mas naging makabuluhan ang balikatan exercises ngayong taon. Ito ay matapos malagdaan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Amerika at Pilipinas na naging simbolo ng pagpapalakas ng relasyon ng dalawang bansa. Para kay Defense Secretary Voltaire Gasmin, hindi lang sa mga pagsasanay mapapaigting ang relasyon ng dalawang bansa. Napatunayan dito ang mga nagdaang kalamidad tulad ng bagyong Yolanda na nanalasa noong isang taon. This year's Balikatan exercises are being held after we as allies have just formed the Enhanced Defense Cooperation Agreement, which, as the title itself suggests, is meant to further deepen our defense cooperation. We as allies both recognize that the agreement would serve as an enabler, making it more efficient and effective for us to conduct combined training exercises. With the agreement facilitating the construction of necessary infrastructures and making needed equipment already prepositioned readily available, it would now be more expedient for us to undertake exercises such as this Balikatan exercise and perhaps needed combined contingency operations if necessary. Ayon kay U.S. Ambassador Philip Goldberg, sa panahon ngayon ay marami ng hamong kinakaharap ang iba't ibang bansa. Ito ay ang mga banta sa seguridad at maging sa kalikasan. Anya, kailangan nang mag-adapt ang mga bansa sa mga 21st century na hamon na mas matutugunan sa pamamagitan ng EDCA. Anya, isa lamang manipesto ang balikatan exercises. Mapabuti pang lalo ang kooperasyon ng dalawang bansa lalo na sa pagtugon sa mga kalamidad. The EDCA updates and strengthens U.S.-Philippine defense cooperation to meet 21st century challenges and will facilitate the enhanced rotational presence of U.S. forces, facilitate humanitarian assistance and disaster relief in the Philippines and the region, improve opportunities for bilateral training, and support the long-term modernization of the armed forces of the Philippines as it works to establish a minimum credible defense. Exercise Balikatan is a prime example of the benefits that mutual security cooperation can bring to both our countries by strengthening our armed forces, improving communities, and developing relationships. Naging emosyonal naman si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario nang kanyang sariwain ang mga tulong na bumuho sa ating bansa matapos manalasa ang Super Typhoon Yolanda. Isa ang bansang Amerika sa mga agad na tumugon kung saan saludo siya sa mga isyo at kabayanihang ipinamalas ng bawat Pilipino at Amerikanong sundalo sa panahon ng kalamidad. Sa huli, pinasalamatan ni Del Rosario ang bawat sundalong nagbuwis ng kanilang buhay sa bagyong Yolanda at kanya pa itong sinaluduhan bilang pagtanaw ng isang pasasalamat. As we open Balikatan 2014 today, I'm honored to be here with our brave men and women in uniform. Your commitment to protect our countries and our values inspire us. Your courage and patriotism rally us. Your sacrifices will remain forever in our hearts and in those of all the generations that follow us. On behalf of the Filipino people, allow me the privilege of saluting you. Para sa taong ito, higit kumulang 3,000 Pilipino at Amerikanong sundalo ang lalahok para sa iba't ibang pagsasanay at civic military operations na magtatagal isang buwan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Makalma.